Laban-ataan na eksperto mula sa Sudan, ang isa sa mga bansang may pinakamalubhang kakulangan sa tubig sa mundo, ay napilitang biglaang lumapag sa Pilipinas. 5 minuto pa lang pagdating, lahat sila ay napaiyak ng humagulgol sa harap ng gripo sa banyo ng paliparan. Anong dahilan ang nakatulong sa kanila na baguhin ang kinabukasan ng kanilang bansa pagkatapos nilang bumalik? Reaksyon ng mga dayuhan, reaksyon ng mundo, reaksyon sa ibayong dagat. Isang bagay na mahirap paniwalaan ang nangyari. Itatapon lang ba ang lahat ng tubig na ito? Ito ang tanong na may panginginig sa boses ni Dr. Ahmed Al-Amin, isang 62 taong gulang na doktor na nagtatrabaho sa United Nations para sa suporta sa mga refugee, sa isang batang staff na katatapos lang maghugas ng kamay sa banyo ng Ninoy Aquino International Airport. Ang 14 na eksperto sa yamang tubig mula sa Sudan na dumaranas ng pinakamatinding krisis sa tubig sa mundo ay orihinal na patungo sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa ASEAN Water Resources Summit. Ngunit dahil sa isang super bagyo na sinasabing pinakamalakas sa kasaysayan, napilitan silang biglaang lumapag sa Pilipinas. Alam nyo ba, ang grupong ito na sa loob ng 40 taon ay 2 oras lang sa isang araw na kagagamit ng tubig mula sa gripo ay 3 minuto pa lang na nakatapak sa lupa ng Pilipinas. Lahat sila ay umiiyak na. Ang kanilang pagkabigla na nagsimula sa banyo ng paliparan, ang personal na pagsaksi sa kasaganaan ng tubig, at ang kulturang paggamit ng tubig na nakita nila sa mga lansangan ay isang bagay na hindi nila sukat akalain. Sa loob ng 40 taon nilang paghahanap ng tubig, hindi nila pinangarap na mayroong isang bansa na ganito kasagana sa tubig. Ang madamdaming pahayag ng isang opisyal mula sa UNICEF Sudan Office ay ganap na nagpabago sa plano ng muling pagbangon ng Sudan pagka-uwi nila. Ano nga ba ang nakita nila sa Pilipinas? Bakit ang mga ekspertong ito na handang makipagpatayan para sa 1 litro ng tubig para sa kanilang pamilya ay napaluhod at nagdasal sa harap ng sistema ng tubig ng Pilipinas? Ngayon, ikukwento sa inyo ni Ginoong Reyes na sa loob ng 12 taon ay naging espesyalista sa mga isyu ng tubig sa gitnang silangan at nagsilbing interpreter sa buong karanasang ito, ang nakakaantig na pangyayaring ito. Bago tayo magsimula, kung maaari ninyong i-like at i-subscribe ang channel, malaki ang maitutulong nito upang maipakilala pa namin ang mas maraming kwento tungkol sa Pilipinas. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Ginoong Reyes. Sa nakalipas na 12 taon, nagsilbi akong Arabic translator para sa mga ahensya ng United Nations at mga NGO. Nagtapos ako sa University of the Philippines, UP, na may kursong Arabic Language and Literature. Nanirahan ako sa Sudan ng 3 taon at personal kong nasaksihan ang kanilang krisis sa tubig. Marami na akong nasuportahang mga water expert mula sa gitnang silangan, ngunit ang karanasan noong Nobyembre ng nakaraang taon ay ganap na nagpabago sa aking pananaw sa buhay. Nakatakda akong maging interpreter noon sa ASEAN Water Resources Summit sa Kuala Lumpur. Ang summit ay idinaos upang ipaalam sa internasyonal na komunidad ang kalagayan ng Sudan na nahaharap sa pinakamatinding krisis sa tubig sa mundo at humingi ng agarang tulong. Ang mga kalahok ay 14 na eksperto na matagal nang nagtatrabaho sa larangan ng yamang tubig sa Sudan. Kabilang sa kanila si Dr. Ahmed Al-Amin, si Dr. Salim, na responsable para sa kaligtasan ng kalidad ng tubig sa isang regional office, si Ginoong Omar Bakri, na 20 taon nang nagtatayo ng mga balon para sa UNICEF Sudan, at si Dr. Jose Santos, isang Filipino-German na dalubhasa na nag-aral ng hydrology sa University of Hamburg. Lahat sila ay nasa edad 50 hanggang 70. Mga veteranong inilaan ang kanilang buhay sa pagharap sa problema ng tubig sa Sudan. Ang nilalaman ng kanilang presentasyon sa summit ay nakakagulat. Sa Khartoum, ang kabisera ng Sudan, 2 oras lang sa isang araw may tubig mula sa gripo. Sa mga probinsya, tuyo ang mga balon at kailangan ng mga tao na maglakad ng 5 oras para lang makakuha ng tubig. Sinabi ni Dr. Ahmed na may luha sa kanyang mga mata. Sa aming bansa, ang 1 litro ng malinis na tubig ay nagkakahalaga ng $1. Maraming pamilya ang napipilitang ilaan ang higit sa 30% ng kanilang kita para lang makabili ng tubig. Nang ipahayag na kailangan naming bigla ang lumapag dahil sa bagyo, bumalot ang kaba sa loob ng eroplano. Para sa marami, ang alam lang nila sa Pilipinas ay ang magagandang beach at ang mga boksingero nito. Nag-aalalang nagtanong sa akin si G. Omar, may disyerto rin ba sa Pilipinas? Sapat ba ang tubig nila?
Lumapag kami sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, pasado hating gabi. Kahit malalim na ang gabi, maliwanag ang paliparan at perpektong gumagana ang lahat ng pasilidad. Paglabas namin sa gate, una kaming nagtungo sa banyo. Doon nangyari ang isang eksenang hinding-hindi ko malilimutan. Nang maghugas ng kamay si Dr. Ahmed sa isang sensor-activated na gripo, bumuhos ang isang malakas na agos ng malinaw at magandang tubig. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan at bigla, humagulgol siya. Sa loob ng 14 taon, ngayon lang ako nakakita ng ganitong tubig. Allah, totoo bang galing ito sa gripo? Ang iba pang mga eksperto ay nagsimula na ring gumamit ng mga gripo. Si Dr. Salim, bilang isang doktor, ay partikular sa kalidad ng tubig. Sumahod siya ng tubig gamit ang kanyang kamay at nanginginig na inilagay ito sa kanyang bibig. Nanlaki ang kanyang mga mata at sumigaw. Malinis na tubig ito. Ganito kalinaw na tubig, direkta mula sa gripo. Allah, ito ba ay isang himala? Si Dr. Santos naman ay sinalo ang agos ng tubig gamit ang kanyang palad at sinabing nanginginig ang boses sa 1 minuto lang. Naubos na ang katumbas ng isang araw na supply ng tubig sa aming bayan. Ang tubig na pinagbubuwisan namin ng buhay para hanapin ay walang katapusang dumadaloy dito. Ngunit ang pinakanakagugulat ay ang reaksyon ni G. Omar. Lumuhod siya sa harap ng lababo, itinaas ang kanyang mga kamay sa langit at nagsimulang magdasal. Allah, tunay na pinagpala mo ang islang ito ng Pilipinas. Ikaw ba ang gumabay sa amin sa lupaing ito kung saan nakatira ang mga Diyos ng tubig? Pagpasok sa mga cubicle, isa pang sorpresa ang naghihintay sa kanila, ang bidet. Si Dr. Santos ay nataranta noong una dahil hindi niya alam kung paano ito gamitin. Nang ipaliwanag ko, nanginginig siyang sumigaw, teknolohiya ba ito mula sa langit? May lumalabas na maligamgam at malinis na tubig para lang linisin ang iyong sarili. Paglabas ni Dr. Ahmed mula sa cubicle, puno ng luha ang kanyang mukha. Para sa isang tulad ko na 50 taon nang gumagamit ng isang tasang tubig para punasan ang buong katawan, pinahihintulutan ba ako ni Allah na maranasan ang ganitong karangyaan? Habang naglalakad kami sa loob ng paliparan, hindi natapos ang kanilang pagkamangha. Sa lahat ng dako, mayroong mga water dispenser na tipikal sa Pilipinas. Malamig, maligamgam, at mainit na tubig ay libreng magagamit ng lahat, natulala si Dr. Salim sa harap ng isang dispenser. Ang tubig ay parang hangin, nasa lahat ng dako, at may mainit na tubig pa para direktang makapagtimpla ng tsaa. Panaginip ba ito o totoo? Kinuha ni G. Omar ang kanyang bote ng tubig at habang pinupuno ito, lumuluha siyang nagsabi, "Gusto kong dalhin itong banal na tubig pabalik sa aming bayan para ipainom sa mga bata. Siguradong gagaling sila." Sa aming biyahe papuntang Makati sakay ng bus sa NAIA Expressway, nagpatuloy ang kanilang mga diskubre. Napansin ni Dr. Santos ang kalinisan ng sasakyan at ng mga daan. Tuwang-tuwa niyang sinabi sa akin, "Pati sa mga istasyon ng bus, may mga banyo, kahit saan ka magpunta, may access ka sa tubig." Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kasaganaan. Nakarating kami sa hotel pasado 1:30 ng madaling araw. Habang nagche-check-in, nakuha ng mga water dispenser sa lobby ang atensyon ng mga eksperto. Nanginginig na nagtanong si Dr. Ahmed sa staff, "Talaga bang libre ang tubig na iyan? Pwede kaming uminom kahit gaano karami?" Nang sumagot ang staff ng "Sige lang po, kumuha kayo hanggat gusto nyo," napaluhod ang doktor sa sahig. Sa kanilang mga kwarto, mas malaking pagkabigla ang naghihintay sa banyo. Mula sa shower, bumubuhos ang malakas na agos ng mainit na tubig habang pinihit ni Doktor. Sa 5 gripo, bumulong siya, pati mainit na tubig ay walang katapusan. Allah, ano bang kasalanan ang nagawa namin? At napunta kami sa lugar na parang langit. Nang malaman nilang pwedeng punuin ng tubig ang bathtub, napaupo si G. Omar sa sahig ng banyo at nagsimulang umiyak. Ang isang bathtub ng tubig na ito ay sapat na para mabuhay ang 100 tao sa aming nayon sa loob ng isang araw. Pero dito, ginagamit ito para lang maligo ang isang tao. Kung hindi ito langit, ano ito? Kinabukasan, sa almusal, isa pang eksena ang nakabigla sa kanila. Sa buffet area, mayroong napakaraming yelo at pinalamig na inumin. Kinuha ni Dr. Santos ang isang piraso ng yelo at tinitigan ito. Ginagawang yelo ang tubig tapos tutunawin para inumin. Anong klaseng karangyaan ito? Nang lumabas kami para sa isang city tour sa Maynila, naranasan namin ang unang pag-ulan sa Pilipinas na kadalas ay biglaan at malakas. Nang magsimulang bumagsak ang ulan, huminto si Dr. Ahmed, tumingala sa langit at binuksan ang kanyang mga braso.
Pagkatapos, bigla siyang lumuhod sa kalsada at nagsimulang magdasal. Allah, bigyan mo rin kami ng ganitong ulan. Sa loob ng 40 taon, nagpapasalamat ako sa tuwing umuulan. Pero dito sa Pilipinas, tila abala pa ito sa mga tao. Nagtatakbuhan sila at sumisilong gamit ang payong. Tunay na pinagpala ng Diyos ng tubig ang mga tao sa islang ito. Ang mga nagdaraang Pilipino ay nag-alalang lumapit at nagtanong, "Okay lang po ba kayo?" Paliwanag ni G. Omar, na may luha sa mata. Sa aming bayan, kapag umuulan, ang buong nayon ay nagsasayawan. Dito, dahil normal na lang ang ulan, nagsisiksikan ang mga tao sa ilalim ng mga silungan. Nang makita nila ang mga lawa sa Rizal Park, muli silang nawalan ng imik habang tinitingnan ang malinaw na tubig at ang mga isda. Nanginginig na sinabi ni Dr. Salim, "Ang tubig lang sa lawang ito ay sapat na para patakbuhin ang ospital sa aming bayan sa loob ng 1 taon. Pero dito, para lang ito sa tanawin." Ito siguro ang tinatawag na sining. Sa isang dampa market sa Parañaque, namangha sila nang makita ang mga isda na nakapatong sa napakaraming dinurog na yelo para manatiling sariwa. Nagtanong si Dr. Santos sa may-ari ng tindahan, "Araw-araw niyo po bang pinapalitan ang yelong ito?" Nang sumagot ng oo ang may-ari, napahawak sa ulo si Dr. Santos. Para lang mapanatiling sariwa ang pagkain, ganito karaming tubig at yelo ang ginagamit. Ang pagmamahal ng mga Pilipino sa pagkain ay makikita rin sa paraan ng kanilang paggamit ng tubig. Subalit, ang pinaka-emosyonal na eksena ay ang kanilang karanasan sa mga hot springs sa Pansol, Laguna. Pagpasok nila sa isang public resort, lahat silang 14 ay natigilan. Isang malaking pool, ang puno ng natural na mainit na tubig. Ang amoy ng sulfur at ang umuusok na tanawin ay parang paraiso. Umupo si Dr. Ahmed sa gilid ng pool. Inilubog ang kanyang kamay sa mainit na tubig at nanginginig na bumulong, "Allah, pinahihintulutan ba ang ganitong karangyaan? Ang isang pool na ito ay kayang bumuhay sa aking nayon sa loob ng 1 buwan. Pero dito, ginagamit ito para sa pagre-relax at kalusugan." Sa shower area, humagulgol si G. Omar habang nagbabanlaw. "Ako, na 40 taon nang gumagamit ng 1 tasang tubig para punasan ang aking katawan, pwede bang gumamit ng ganito karaming mainit na tubig? Regalo ba ito mula kay Allah?" Si Dr. Salim, habang nakababad sa sulfur pool, ay tumingala sa langit at sinabi, "Ang buong katawan ay nakababad sa maligamgam na tubig na may mineral. Ito ay isang himala na higit pa sa medikal na paggamot. Nalilinis ang katawan at kaluluwa. Ito siguro ang sikreto sa kalusugan at mahabang buhay ng mga Pilipino." Isang lokal na manong na regular doon ang nakipag-usap sa amin. "Araw-araw ako dito. Kahit may banyo sa bahay, mas masarap maligo dito." Nang isalin ko ito, natulala si Dr. Santos. "May banyo na sa bahay pero dito pa naliligo?" Ang kasaganaan ng tubig ay nagbibigay daan din sa kasaganaan ng kaluluwa. Kinabukasan, ang karanasan sa isang malakas na pag-ulan sa hapon ay hindi rin malilimutan. Nang bumuhos ang malakas na ulan, hindi sila sumilong. Sa halip, hinayaan nilang mabasa sila. Sumigaw si Dr. Ahmed sa langit, "Allah, ibahagi mo sana ang saganang ulan na ito sa Sudan. Ang ulan sa loob ng 1 oras na ito ay katumbas na ng biyaya para sa 1 buong taon sa aming bayan." Nang makita nila ang dancing fountain sa Ayala Triangle Gardens, natulala si G. Omar sa harap nito. Panaginip ba ito o totoo? Ang tubig ay sumasayaw patungo sa langit. Ginagamit ang ganito, kalinis na tubig, para lang sa kagandahan. Sa isang istasyon ng MRT, nang makita nila ang isang janitor na gumagamit ng malinis na tubig para imop ang sahig, naantig si Dr. Salim. Pati sa paglilinis ng sahig, ganito kalinis na tubig ang ginagamit. Ang dedikasyon ng Pilipinas sa kalinisan ay makikita sa paggamit nila ng tubig. Ang pinaka-hindi malilimutan ay ang karanasan sa isang fine dining Filipino restaurant. Ang malinis na tubig para hugasan ng isda, ang tubig na may yelo para panatilihing malutong ang gulay, ang purified water para sa pagpapakulo ng sabaw ng bulalo, lahat ay may kahulugan. Naantig si Dr. Santos. Ang tubig ay naging bahagi na ng pagluluto. Ang sikreto sa masarap na sabaw ng pagkaing Pilipino ay nasa tubig. Nang tikman niya ang sabaw ng bulalo, napaluha si Dr. Ahmed. Mula lang sa tubig, nakakalikha sila ng ganito kalalim na lasa. Ang tubig na pinag-aagawan namin para mabuhay ay nagiging sining dito. Sa isang coffee tasting experience,
Natutunan nila ang kultura ng paggamit ng pinakamataas na kalidad ng tubig para sa isang tasa ng kape barako. Tanong ni Dr. Salim sa barista. Galing din po ba ito sa gripo? Sumagot ang barista. Opo, pero gumagamit kami ng pinakamahusay na filtered water para sa kape. Ang tubig ang ina ng kape. Ang pagkakaroon ng napakaraming magandang tubig para makapili pa, iyon ang tunay na yaman. Sa ikatlong araw, sumama ang pakiramdam ni Dr. Ahmed, kaya dinala namin siya sa Philippine General Hospital PGH. Namangha sila sa dami ng tubig na ginagamit sa ospital. Paglilinis ng operating room, dialysis, lahat ay gumagamit ng pinakamataas na kalidad ng tubig. Paliwanag ng isang nurse habang naghahanda ng dextrose. Ang dextrose na ito ay gawa rin sa pinakamataas na kalidad ng tubig. Sa larangan ng medisina kung saan nakasalalay ang buhay ng pasyente, hindi kami nagtitipid sa kalidad ng tubig. Naantig si G. Omar. Ang paggamit ng pinakamahusay na tubig para magligtas ng buhay, iyan ang tunay na pagmamahal sa medisina. Sa huling araw, bumisita kami sa La Mesa Water Treatment Plant. Bukod sa teknolohiya, lubos silang naantig. Habang pinapanood ang proseso kung paano ang tubig mula sa La Mesa Dam ay nagiging malinis na tubig na dumadaloy sa mga gripo, sinabi ni Dr. Santos, ito ay modernong alchemy. Ginagawang ginto ang tubig mula sa ilog, mula sa ozone treatment hanggang sa mga advanced filter, lahat ay high-tech. Matapos ang mahigpit na pagsusuri, ipinapadala ang tubig sa bawat tahanan sa Metro Manila. Naantig si Dr. Salim. Ang tubig na ginawa ng may ganitong teknolohiya at pagmamahal, ginagamit lang natin ng basta-basta mula sa gripo. Sa biyahe pabalik sa NAIA, binalikan ng mga eksperto ang kanilang 3 araw na karanasan. Tumingin si Dr. Ahmed sa luntiang tanawin sa labas at sinabi, ang mga nakita namin sa loob ng 3 araw ay ganap na nagpabago sa aming pananaw. Ang kasaganaan ng tubig ay hindi lang nagmumula sa dami, kundi sa pagpapahalaga rito. Sa departure gate bago kami maghiwalay, hinawakan ni G. Omar ang aking kamay. Ang 3 araw na ito ay regalo mula kay Allah. Nakita namin ang paraiso ng tubig, ngunit kasabay nito, nakahanap kami ng pag-asa. Kung may teknolohiya at pagmamahal, kaya rin naming dalhin ang malinis na tubig sa aming bayan. Ang huling sinabi ni Dr. Santos ay hindi malilimutan. Ang kasaganaan ng tubig sa Pilipinas ay hindi himala. Ito ay resulta ng talino at pagsisikap ng tao. Kaya rin naming lumikha ng ganoong himala. Ang epekto pagka-uwi nila ay higit pa sa inaasahan. Sa isang pulong sa United Nations, lumuluhang iniulat ni Dr. Ahmed ang kanyang karanasan sa Pilipinas. Hindi lang teknikal na detalye ang ibinahagi niya, kundi pati ang kultura ng pagpapahalaga sa tubig. Naantig ang mga delegado mula sa iba't ibang bansa. Nagsumite si Dr. Salim ng report sa World Health Organization tungkol sa paggamit ng tubig sa mga ospital sa Pilipinas na may datos kung paano nakakatulong ang malinis na tubig sa pagpapabuti ng kalusugan. Si G. Omar naman ay nagpanukala sa UNICEF na mag-angkat ng teknolohiya mula sa Pilipinas para magtayo ng sistema ng tubig sa mga paaralan at ospital. Ang rainwater harvesting at water recycling technology ay nakitang may malaking potensyal. Ang pinakagulat sa lahat ay ang opisyal na hiling mula sa gobyerno ng Sudan. Bilang bahagi ng kanilang recovery plan, nais nilang magpadala ng malaking technical team sa Pilipinas para pag-aralan ang water resource management. 6 na buwan ang lumipas, muli akong nagsilbing interpreter para sa mahigit 50 miyembro ng technical team mula Sudan. Nang magkita kami ulit sa NAIA, sinabi ni Dr. Ahmed, ang pagkabigla namin sa loob ng 3 araw na iyon ay nagpabago sa aming kapalaran. Ngayon, narito kami para gawing katotohanan ng pag-asa. Sa kasalukuyan, isang water resource management project na may tulong mula sa Pilipinas ang isinasagawa sa Sudan. Sa suporta ng UN at UNICEF, at sa pakikipagtulungan ng mga inhinyerong Pilipino, naging matagumpay ang plano na magtayo ng isang water treatment plant sa Khartoum. Maraming mamamayan ang sa wakas ay may access na sa ligtas na tubig. Sa isang kamakailang liham, isinulat ni Dr. Ahmed, ang mga luhang pumatak sa Pilipinas ay luha ng pag-asa. Ngayon, may malinis na ring tubig na dumadaloy sa aming lungsod. Umiinom ng ligtas na tubig ang mga bata, at panatag na nagluluto ang mga ina. Ito ay isang himala na isinilang mula sa pagkakaibigan ng Sudan at Pilipinas. Hanggang ngayon, hindi ko malimutan ang mga luha ng mga eksperto. Ang bagay na pinagpapatayan namin doon ay tila nakakalimutan na lang dito.
Ang linyang iyon ay nakaantig sa maraming tao at naging daan para sa konkretong aksyon. Ang tubig ay buhay at ito rin ay pag-asa. Nang masaksihan nila ang kasaganaan ng tubig sa Pilipinas, ang naramdaman nila ay hindi desperasyon, kundi pag-asa na kung may teknolohiya at pagmamahal, kaya rin nilang likhain ang parehong kasaganaan sa kanilang bayan. Ang kwentong ito, bagamat nagsimula sa isang hindi inaasahang 3 araw, ay naging isang malaking hakbang sa pagbabago ng kinabukasan ng dalawang bansa. Sa loob ng 40 taon, nagpapasalamat ako sa tuwing umuulan. Pero dito sa Pilipinas, tila abala pa ito. Ang mga salitang iyon ni Dr. Ahmed ay muling nagturo sa ating mga Pilipino ng tunay na halaga ng tubig. Ang tubig ay may kapangyarihang tumawid sa mga hangganan at pag-ugnayin ang mga tao. Ang 3 araw ng luha at pagkamangha ay naging tulay ng pag-asa na nagdugtong sa dalawang bansa. Sana, sa hinaharap, pahalagahan din natin ang tubig ng magandang mundong ito at lumikha ng isang daigdig kung saan maibabahagi natin ito sa mga nangangailangan. Dito nagtatapos ang ating kwento. Ano ang masasabi ninyo sa 3 araw na puno ng luha at pagkamangha na naranasan ng mga eksperto mula sa Sudan? Mangyaring mag-iwan ng komento para sa mga bida ng ating kwento. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like at subscribe sa aming channel. Maraming salamat.